Good morning mga boss and welcome back to our channel. Ayan mga boss, yung pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa isang balita na di umano ang nagawa ni President BBM sa isang taon regarding sa mga classroom sa Department of Education ay 22 lang yung nagawa niya. Grabe mga boss. Isipin mo yan sa laki-laki ng budget na hawak nila. Tapos yung nagawang classroom yan, sa buong Pilipinas na yan mga boss ay 22 lang na classroom yung nagawa sa isang taon. Gaano kaya katotoo ito mga boss? Ayan para sa pagpatuloy po natin mga boss yung usapin natin ngayon at paki-like, share and subscribe naman sa ating munting channel. Ayan maraming salamat at tingnan na po natin itong balita o video ni The General Viewpoint. Yan mga boss, tingnan natin. Napabayaan nang dahil sa kahinaan ng mga leaders. Una, presidente, he is not in control of everything. Please, silang kumilos. Reaction nila para ma-solve itong problema, para maisalbar ang kanilang mukha. Okay. Problema ito sa classroom. Yung ipinagmayabang ng Pangulo sa SONA 2025. 22,000 classrooms ang na-open na. At gagawa pa tayo ng 40,000 classrooms para sa kapakanan ng ating mga mag-aaral. Ngayon, nabulgar. 22 classroom lang ang natapos sa taong ito. Out of target 1,700. 1,730. Ayan mga boss, so yung target pala nila, ayan sa isang taon ay 1,700 classroom. Ngayon nabisto daw. Ang nagawa lang daw ay 22 lang. 22, yan classroom. Ayan sa buong bansa na yan mga boss, take note. Grabe. Samantala, sana punta yung mga pera ng gobyerno. Ayan, kinukurakot lang. Napunta sa DPWH, ayan, kung saan-saan pa. At kinukurakot lang ng mga walang hiyang mga politiko na to. Ayan mga boss, ay pagpatuloy natin. Paano? 3 years na lang remaining sa kanyang term, tapos magpangako siya ng 40,000 classrooms. Hindi na ako maniniwala sa SONA ng Pangulo. Parehas din yung flood control project niya, 5,500. Guni-guni pa lang karamihan doon. Sabi niya, President Marcos has ordered that funds be funneled directly to local government units to help expedite the construction of more classrooms and address the acute shortage across the country. The President's decision to decentralize the building of schools, originally an exclusive mandate of the Department of Public Works and Highways, was seen as a loss of confidence in the agency's capacity to take on the responsibility following its low completion rates and amid allegations of corruption involving its district engineers. In a press briefing on Wednesday, Palace Press Officer Claire Castro said the Department of Education and DPWH were expected to sign Memorandum of Agreement with LGUs on this matter. Ito ang sabi ni Auntie Claire. The President wants the classroom shortage to be addressed as soon as possible. Paano kung hindi na booking sa Senate hearing? Wala lang kayong gagawin. Tuloy lang ang ligaya. For the benefit of the students, slow action is not acceptable. Auntie-Claire naman. Is not acceptable. Paano? Naghintay pa kayo ng mga senador na magtanong. Anong slow action? Mahina talaga kayo sa palasyo. That is the President's directive.
sabi ni Claire, he is focused on ensuring the speedy construction and repair of classrooms through the collaboration of DPWH, DepEd, and LGUs. Oh, mabuti naman. Bakit kasi na-centralize? Panahon ng Noynoy administration, hindi naman centralize. Bahalang DepEd. Ang ginagawa noon is private-public partnership. Mabilis ang construction ng classrooms panahon ng Aquino administration. Lalo na panahon ng Duterte kasi lumalabas. I hope tama yung post na nakikita ko. In 1 year, nakakonstruct si PRRD ng 23,000 classrooms. Yun, ang maganda. Biruin mo, yan, sa panahon ni Pangulong Duterte, yan, sa isang taon, nakakonstruct ng 23,000. Biruin yun mo. Samantala ngayon, yung administration ngayon, 22 lang na classroom yung nagawa nila. Diyos mio, Mario. Grabe sila makakulimbat ng budget ng gobyerno. Talagang inuubos talaga nila mga boss. Sobra. 22 sa isang taon. Isipin mo yun mga boss. Tapos ang dami-daming nagdidipinsa sa administrasyon ngayon. Paano nyo nasa madidipinsahan kung gano'n naman yung ginawa sa bayan natin? Nakakalungkot lang mga boss. Kasi instead na ang Pilipinas ay uunlad, ang nangyari, babagsak. Grabe yung ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno ngayong administrasyon na to. Sukdulan. Di DepEd ang bahala. Pagdating ng administrasyong ito na centralize, napunta lahat sa DPWH. Sino ang nag-utos nun? Hindi na niya man alam. Kaya maraming naghinala na lahat na lang ng pundo ng infrastruktura nilagay sa DPWH para mas madaling kumita. Ganun ba yun? Talagang tatak bagong Pilipinas itong nangyayari ngayon. Nakakahiya. Kakaya talaga yan. Grabe mga boss, Biruin mo. Lahat halos ng pondo nilagay nila sa DPWH pala. Ayan, para mas mabilis nila makuha. Nakakalungkot lang talaga mga boss, yung nangyari sa gobyerno natin ngayon. Nung panahon, mas maganda pa nung panahon ni Noynoy Aquino. Kasi ang Department of Education noon talagang sinusuportahan na talagang maraming nagawa ay pagdating sa mga pagpapagawa ng mga iba't ibang eskwelahan, ayan, tapos classroom, tapos actually na pa noon yung nakokontrol pa yung mga corrupt. Kasi actually di naman talaga mawawala yung corruption mga boss. O aminin mo niya natin kahit sa panahon ni PRRD, kahit sabihin natin na malinis yung presidente, pero pagdating sa baba meron po talaga yan. So ibig sabihin lang, ang corruption ay hindi mawawala sa gobyerno, pero nagdidepende yan sa leader, sa presidente. Kung kaya man niyang kontrolin, makukontrol niya. Tulad ng panahon ni PRRD, di ba? Nakokontrol niya lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno. Pero ngayon, grabe mga boss. Kaya nagtataka ako dun sa mga nagdidepensa, ayan, kaya BBM, hindi sila nakokonsensya. At alam naman nila yung nangyayari, di ba? Grabe. Ayan mga boss, and maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, yan, please pakiclick naman yung subscribe dyan at yung notification bell para ma-update kayo sa ating mga bagong upload na mga video. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli mga boss.